Nanawagan ng Malacanang sa lahat na hintayin ang resulta ng investigasyon ng Board of Inquiry hinggil sa insidente sa Mama Sapano, Maguindanao. Ayon kay PCOO Secretary Sunny Coloma, bagamat nirerespeto ng palasyo ang pagbuo ng Truth Commission hinggil sa usapin, mahalaga rin anya ang investigasyon ng Board of Inquiry. Si Rocky Ignacio ating tagapagbalita. Binigyan diin ng Malacanang ang integridad ng investigasyon ng Board of Inquiry kaugnay ng Fallen 44. Ayon kay Presidential Communications Secretary Sunny Coloma, mainam na hintayin na lamang resulta ng investigasyon dahil lahat naman ng mahalagang impormasyon na makukuha dito ay magagamit rin sa iba pang ikakasang investigasyon, kabilang na dito ang dalawang kapulungan ng Kongreso. Bagamat nirerespeto ang planong pagbuo ng Truth Commission, mahalaga pa rin anya ang sinasagawang investigasyon ng Board of Inquiry na tutukoy kung bakit nauwi sa madugong engkwentro ng tropang gobyerno at MIL forces. Acknowledge the bills filed regarding the creation of a fact-finding commission or the Mama Sapano Truth Commission. Whatever independent body that may be formed by Congress would find the relevant information that are now being gathered by the following bodies, namely the PNP Board of Inquiry, the International Monitoring Team, and the Coordinating Committee on the Cessation of Hostilities as useful reference for their work. Sa kasalukuyan, patuloy na ginagawa ng pamahalaan ang lahat ng nararapat upang mabatid ang kompletong salaysay at buong katotohanan hinggil sa naganap sa Mama Sapano, Maguindanao noong Enero 25. Bigyan natin ng pagkakataon ang nasimulan ng proseso ng Board of Inquiry ng PNP upang alamin ang bawat aspeto ng isinagawang operasyon mula planning hanggang sa retrieval ng mga labi ng mga nasawing kasapi ng PNP SAF. Ayon kay PNP Officer in Charge, Deputy Director General Leonardo Espina, ang komprehensibong operational audit na isasagawa ay naglalayong mabatid ang mga may pananagutan sa operasyon at tingnan kung may nilabag sa umiiral na operational procedure ng PNP upang maiwasan ang anumang pagkakamali sa hinaharap. Kinilala rin ng Malacanang naging pahayag ni Senador Franklin Drilon na hindi naman maaaring kasuhan sa International Criminal Court sa ilalim ng principal responsibility ng isang pinuno ng bansa kung hindi naman isang krimen ang kinasangkutan ng kanyang subordinates. Sagot ito ng palasyo sa pahayag umano ni Senador Miriam Defensor Santiago na maaaring papanagutin si Pangulo Aquino dahil sa insidente sa Mama Sapano. We agree with Senate President Drilon's statement and we quote, "Under the Rome Statute, command responsibility will apply if the superior, knowing his subordinates will commit a crime, fails to stop the commission of the crime, or knowing that his subordinates committed a crime, fails to punish them." Malinaw naman po na ang pakay at isinagawang operasyon ng PNP SAF ay hindi krimen, kung hindi pagpapatupad ng batas. Samantala, muling hiniling ng Malacanang sa publiko na huwag nang padadala sa mga haka-haka sa usapin ng umano'y destabilisasyon laban sa Aquino administration dahil sa insidente. Sa kasalukuyang panahon, ang pinakamainam ay huwag po tayong padadala sa mga naglalako ng mga kwentong hitik sa intriga at wala namang konkretong batayan dahil hindi po yan nakakatulong sa ating bansa. Kasunod nito, tiniyak rin ng palasyo na nananatiling maayos ang relasyon ni Pangulo Aquino at DILG Secretary Mar Rojas. Mainam at matibay ang kanilang pagsasama at pagkakaibigan. Yun po ang batid natin. Para sa Telebisyon ng Bayan, Rocky Ignacio.